Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kimpaw, wala na pong iba ang lukaret na si Gandara upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kila Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, so ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay may kinalaman pa rin nga po dito sa update sa Kimpaw doon sa naging event nila sa Bislig City. Ang dami pa rin pong hindi nakaka-move on doon sa event ng dalawa. Kasi syempre ngayon lang ulit natin, di ba nakita po at naka-jamming ang Kimpaw. So sa kanila naman pong taping, medyo limited yung mga updates kasi nga, pinagbabawal. Kasi malaking project to sayang naman kung may spoil lang sa social media, hindi ba? Mukhang maganda pa naman po yung magiging storya talaga. Anyway, maraming mga fans na nagsasabi na handa na mag-settle down ang Kimpaw at lumagay sa tahimik. Pag-usapan nga natin yan. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, pakiclick lang po tayo na subscribe button at notification bell na nandiyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. So, eto na nga, simulan na po natin ang ating pong balitaan. Good evening, good evening, good evening sa lahat ng nandito ngayon na nakikinig po sa atin. Ayan. Sobrang ganda nga po ng pagpasok ng July sa atin. As in, ang dami pong mga magagandang pangyayari. But at the same time, tuwing may magagandang nangyayari sa Kimpaw, si Kim naman po ay parating binabanatan. Bakit kaya may favoritism yung mga taong to, no? Bakit si Paolo hindi niya mabanat-banatan? Kasi ayaw nyo lang talaga kay Kim para kay Pao. Mga ganyang bagay. Pero sorry na lamang po kayo kasi si Paolo mismo paulit-ulit napipiliin si Kim Chiu never pong mapapagod na makatrabaho si Kimi. Never magsasawa. Kaya nga eto't meron po ulit silang next project. Sorry pero nakakainit talaga ng ulo yung pangsusugod at pangpuputakte ng mga bashers din kay Kimi. Ang sakit kasi nila sa mata na alam mo yung nagtatrabaho ng maayos si Kim tapos ginaganyan nila. Anyway, para makabawi, eto naman nga, ang dami pa rin nga hanggang ngayon usap-usapan yung naging event nila Kim and Paolo sa Bislig City. Congratulations Kim and Paolo, napaka-successful and lalong higit sa lahat, maraming salamat po kay Kong Pimentel sa pagpapa-unlock po niya sa Kimpaw, sa pag-invite po sa Kimpaw para sa pag-celebrate ng kanya pong birthday. And sinabi nga po ni Kim Chiu na pangako po sa kanila yan na babalik ang Kimpaw sa Bislig City sa kanya pong birthday. And eto, agad-agad, ora-orada, next year, agad-agad po, ay pinabalik po ang Kimpaw bilang promise po niya na sa kanyang birthday ay dapat dumalo ang Kimpaw. Ayan, at kanya pong inayat. Di naman po binigo ng Kimpaw si Kong. Maraming salamat po talaga sa event na to. Nakakatawa at buti naman po at may time po ang Kimpaw kasi busy po sila masyado, no? So ayan, ang sarap ng pagmasda ng pictures nila together. Sabi nga nila, mukhang magiging ninong pa sa kasal ng Kimpaw. Kakatuwa naman yung mga ganong comment, pero alam niyo naman guys, napakaano niyan, sagrado ng wedding. Kung sakali man nga na may balak sila Kim and Paolo, syempre hindi naman lahat na nakakasama ay ganyan. Ganyan. Syempre, naniniwala ko na napaka-private na tao ni Paolo, ni Kim. So, baka maging intimate kung sakali man, di ba?
Anyway, bago tayo maligaw, maari naman ngang maging ninong. Pero nakina Kim and Paolo po yun. Dami nilang nakakasama syempre sa buhay. Pero bakit nga ba nasa kasalan agad ang pinag-uusapan? Mukhang handa naman na daw kasi talaga po ang Kim Pao mag-settle down. Mukhang handa naman na talaga ang Kim Pao lumagay sa tahimik. After po ng nitong The Alibay, malaki po ang tsansa. Sinusulit lang talaga nila yung kanilang reign, sinusulit lang talaga nila. And malaking chance after this, The Alibay, ng kanilang proyekto. So, sulit naman na, 'di ba? At bilang pasasalamat na rin po ito sa effort ng mga fans sa kanilang naging movie na may La Will Make You Disappear na ngayon po #1 sa Netflix. Congratulations Kim and Paolo. Diba during the promotion, sobra-sobra yung effort ng mga fans. And etong The Alibay na to, regalo, pasasalamat na rin at the same time ng ni Kim and Paolo, ng bumuo ng May Love Will Make You Disappear. Sa lahat ng mga fans na todo nag-effort at nagmamahal po talaga sa kanila. Sure, gagandahan po nila talaga ito at huhusayan para sa lahat ng mga nag-aabang at nagre-request ng kanila pong project. At ayun nga, mukhang handa naman na daw ang Kim Pao after this. Susulitin lang at tatapusin ang The Alibay. Ang daming mga ganyan chismis, pero nakina Kim and Paolo pa din po yan. Sana. Pero totoo bang handa na? Buong-buo na ba talaga lahat kayo? Buong-buo na ba talaga ang kalooban? Panigurado may laylo yan, may paglalaylo yan. Buo na ba talaga? Parang ako kasi medyo hati pa yung opinion about this. Pero ano man kasi yung maging desisyon nila Kim and Paolo. Remember guys, di pa nga sila umaamin. Samantala, sabi naman dito ni Madam Merlita Aurea Rodriguez, okay na ako, wag nang paulit-ulit na paaminin. Makontento na tayo kung ano ang nakikita natin sa kanila. Ngayon, maging masaya na tayo at hintayin na lang natin nasorpresahin tayo. Mas masaya yung ganon, na bigla na lang. Hindi yung pinipilit sila na paaminin. Sabi nga, pag pinipilit daw, lalong nagtatagal. Mas maganda hintay lang. Magugulat na lang tayo. Lalong masaya yung ganon. Try din nga natin, na tumahimik. Baka bigla-bigla mag-announce ang Kim Pao. Hey, grabe nga yun. Siguro kapag hindi na masyadong hype yung mga fans na pilitan silang aminin. Yung natural lang kapag naramdaman nila. Then, maganda rin nga yung binibigla na lang kasi paniguradong piyesta pag nagkataon, di ba? Pero ayun, kapag wala kasi excitement masyado, kapag masyadong scripted, pag masyadong alam mo na yung mga ganyang bagay, maganda yung nang bibigla na lang, yung antahimik tapos biglang boom. Pero kailan kaya yun? Medyo nakakainip din ha, charot. Sabi naman dito sa komento ni Madam Edith Anandosa, magandang gabi po sa inyo, shout out. Hello Gandara, kamusta? Bakit di ka nakapag-update? Medyo namimiss ko yung program nyo. Salamat nandito ka na. Hay, masaya kami. Alam mo Gandara, na-miss namin ang Kim Pao, lalo na si Kimi sa Showtime. Na-miss namin ang jogging at ang gym nila. Sana makita namin sila ulit sa kakamiss namin. Nanood na lang kami sa Netflix. Yun lang ang husay-husay nila. Galing, walang katulad. Super taas ng chemistry. Nakakaiyak, super sakit sa puso. Nalulungkot kami yung nangyari sa anak ni Juliana at Victor. Hay, yung masakit. So, lesson to learn. But at the end, na-realize nila may pagmamahal at may anak pang naghihintay na magkaintindihan at mabuo ulit.
Hay, galing nila Gandara. 100% talagang bet na bet namin ang Kim Pao Salamat. Alam nyo, ang ganda nitong linlang na to. Pero at the same time, masakit-sakit sa puso. Parang kung mahina-hina ka, ay talaga naman yung mental health mo ay dudurugin itong linlang. Pero sa husay, sa acting, iba talaga. Hindi mo makikita si Kim and si Paolo. Talagang ina-character sila. Katulad ito, Juliana and Victor, yung comment ninyo. Kasi sila yung nakikita nyo sa linlang, hindi sila Kim and Paolo. Ganun po sila kahusay. Ganun kagaling. Nabigyan talaga nila nabigyan talaga nila ng justice ang napakagandang kwento ng linlang. Perfect talaga sa kanilang dalawa itong kwento na to. Yung series na yan. And buti na lamang din po't nandiyan na ang My Love Will Make You Disappear sa Netflix para naman pampaluwag ng dibdib. Medyo mabigat-bigat kasi talaga may eksena sa linlang. Ayun. Anyway, congratulations kasi ilang beses na po natin napanood ang My Love Will Make You Disappear. Ang linlang, same naman, para sa ilang beses na rin po natin napanood. May ibang paulit-ulit pinanood sa sinehan ng My Love Will Make You Disappear. Ang linlang naman ilang beses na rin po na-play. Pero, ayun, at pasok pa rin sa top 3 ang linlang. Napakahusay at talaga namang sina Kim and Paolo ay mayroon talagang pinapatunayan. So, yun lang muna aking update. Thank you so much guys sa inyong pakikinig. Kita-kits po tayo sa susunod kong chika. Marami po salamat.